risking my security under PSC, which is influenced Yes, opo. by the decisions of the Office of the President. So ano yan? Lahat ng galaw ko? Lahat? Lahat daw ng galaw niya kasi wala, tao na ni Marcos Ang ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila. So anong gagawin nila? Anong value ng information sa kanila after ako mag-resign sa DepEd? Before, when I was with DepEd and working to help the administration, wala namang ganun eh. Diba? Tapos pag mag-resign ka, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka. Oh, that's one threat. Okay, sige, unahin ko muna yung... Nauna kasi yung statement ni ES eh. Tapos lumabas yung sa PSC, no? So unahin ko muna yung kay ES. Meron naman na kayong copy nung kay ES. Ito na lang yung sagot. Nirelease na namin ang written nito. Basahin ko lang. Tapos, yung NBI, I'm sure you want to ask about the NBI. Since hindi ko pa nababasa kung ano yung isi-serve nila sa akin, we will talk about NBI tomorrow. Pag-anuhin nyo lang muna ako kasi kailangan ko din isulat kung ano yung isasagot. So, give me time to read and think about it. Ito na. Okay, so ito yung sa kay ES, no? This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of the Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Yun, ang tinawag dyan, yung mga chap-chap. Dyan magaling ang media, chap-chap. Di ba? Hindi kasi tandaan natin, mahaba po yung part na yan Ipinaliwanag niya kung bakit, kasi may nagtanong kung may threat ba or something or ganito. Sinagot niya na mahaba yan Pero ang pinick up lang nung media yung papatayin si Marcos at saka si Araneta at saka si Romualdez. Alam mo naman ng media. Kontrolado ng dati. Hindi, totoo. Alam mo, kayo mga putang inang media kayo. Hindi talaga, putang ina ninyo. Sorry kayo mga putang ina. Pasensya na, ayoko magbura pero tang ina nyo talaga Dati, kung makadiktador kayo kay Marcos, kung makalait kayo kay Marcos, sagad sa buto. Hindi, di ba? Mamamatay tao, diktador, martial law, ganyan-ganyan. Pero ngayon, magkano bayad sa inyo, mga animal kayo? Kayong media, magkano? Hindi, totoo talaga tayo. Magkano bayad sa inyo? O baka naman binili na kayo. At ang boss yun itong gobyernong to. Kasi, balik natin nung panahon ni Aquino. Balik natin nung panahon ni Duterte. Ano tawag nyo sa mga Marcos? Kulang na lang, lagyan nyo na sungay Pero bakit ngayon sobrang sip-sip ninyo? Sa bagay, hindi kasi alam mo kung bakit. Mahina na media Ayan ang totoo. Nakita nyo yung mga balita na ang media nalulugi na dahil sa advertisement. Bakit? Lahat ng tao nasa social media na. Lugi na sila Kaya okay na yan na mabigyan kami ng pera. Na mabusog kaming mga reporter. Kaya yung mga nagmamagaling na para sa bayan na reporter, ulul. Yan ang sasabihin ko sa inyo, ulul. Alam nyo yan na kayo ay merong bayad. Huwag na tayo maglokohan. Tangin ng tanda-tanda nyo na. Naglulukohan pa tayo. O tuloy. They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito.
There is absolutely no flesh on the bone. Oh. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Grabe, no? No flesh in the bone. And no further investigation. Walang ano, basta lang, ha? Oh, hindi, criminal lang. Threat yan, threat. Death threat. Ganun na kagad ng konklusyon ng lahat. Ha? From DOJ, pati doon sa PNP, lahat talaga, ano na eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto ha, ilalabas ko itong video to pagkatapos sa umaga. Alam mo kung bakit? Kasi mabilis na ang galawan ngayon. Mabilis na baka ma-punish na itong balita. Kaya maganda, panoorin nyo at i-share ninyo. Alam mo kung bakit? Anytime, pwede nang arestoin si VP Sara Duterte. Sasabihin nyo ba dyan, wala bang due process yan? Puta, wala. May due process pa ba ngayon? Wala nang due process ngayon. Yung nga mamamatay na. Wala parang ginagawa. Nakatambay yung ambulansya. Wala nang due process ngayon. Wala na. As in, kung anong gusto ng hari, yun na yun. Yung baboy na hari na yan, wala na. Yun na yun. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. Madam! Kayo naman! Ba? Mahilig silang manood ng Netflix eh. Kaya assassin ang ginamit. Gago! Totoo naman. Kaya nga na, di ba, nanood nga ng Spider-Man na naging presidente na eh. Gago! Oh. Natural may. Hindi pala Spider-Man. Ant-Man. Di ba? Ganun talaga pag mahilig sa Netflix. Kita mo, assassin. Maganda yung word na yun. Assassin. Madam, alam mo, huwag ka mag-alala, yung mga pelikulang nasa assassin. Hindi ko alam bakit ang mga assassin, pogi o kaya maganda. Pag pinanood mo yun, ano ba yung pangalan? Nikita ba yun? Yung assassin nun, laging ganun, pogi at maganda. Huwag ka mag-alala, madam. Maganda ka. Bagay ka. Kasi yun ang invento nila eh. Parang pelikula. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit, pasensya na. ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? At wala Madam, talagang ginasadya nila maging kasi, andali, pasensya na, madam, pasensya na, makukontra lang talaga kita. Kasi sinasabi ni madam, talaga bang gano'n na ang trato nila sa mga Pilipino? Madam, yes. You know why? Kasi madam, nanalo nga sila eh. Mantakin mo, isinuka na, idinura na, tapos kinain uli. Ganong katanga mga Pilipino. Wala akong biro. Yung nga mga pinklawan, dilawan eh. Tangina, dirindiri kay Marcos eh. Ngayon kakampi. Ganon sila, katanga. That's how stupid. Diba? Ganon po talaga eh. Ganyan ang mga tanso, tanga. Alam niyo, madam, kung bakit? Tingnan niyo yung mga vlogger na tanso. Ma'am, meron ako pinapanood na vlogger na tanso. Yung binanatan ng binanatan. Madam, ang bumanat din sa kanya, isa pang tanga. So, yung mga tanga nagbabanatan. Yung mga
mga tanso, vlogger. Ma'am, maniwala kayo pag tiningnan mo. Parang, ganyan na lang ba talaga? Diyan na lang ba matututo mga Pilipino sa mga tangang vlogger? Kaya na binigyan mo lang na, alam mo yung binigyan mo lang na mikropono at camera, nag-YouTube na. Mga tambay sa kanto, mga adik sa kanto, mga iswa. Ayoko sanang banggitin pero ganun talaga eh. Yeah, yung mga, alam mo yung bomb. Tapos binigyan mo ng cellphone, oh mag-vlog ka. Oh, magmukha kang tanga. Siguradong kikita ka. Tapos biglang babayaran. Ganun. Kaya talaga, madam, marami ng tanga ngayon. Silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad administrasyon. That an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. So, may question kayo. Doon. Hello. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook Yes. that they're going by. Yes. So, can you explain to us that context, set it straight, Yes. and also explain to us that playbook that you're talking about? Okay, sige. So, the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman... I'm sorry ha. I was asking for the transcription of all that I said. I did not get it before I came down. So, I have a problem remembering the exact words about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person, what that other person said. So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if So, linawin natin ha, medyo ano kasi, meron na daw nag-warn sa kanya na may threat sa kanya, 2 tao. 2 tao. Tapos, may media na nagtanong na tila may alam o may script na alam. Panoorin natin. Ano tanong? I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct plans. So I answered. I was asked Romanov, and then I answered. I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? So, yun ang context nun. Ang context nun, meron na nag-warning sa kanya, tapos may nagtanong na tila may alam tungkol dun sa threat. Okay? So, parang sinasabihan siya na be careful, ganyan-ganyan. Tapos, eto yung sagot niya. Dito pumasok yung kanyang sinabi na pag siya namatay, may inutusan na siya. Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a Yeah. crime? Is revenge from the grave a crime? 'Di ba? Paano nga naman magiging crime kung patay ka na? Baka may plano silang i-death penalty kapag patay ka na. Patay ka na nga eh. Paano ka makukulong?
Sa bagay, uso multo sa Pilipinas. So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Yes. It's that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Ah. Hindi na pwedeng hindi na siya dahil patay na po siya, paano pa siya makukulong? The thing that you were talking Yes, the playbook. The playbook for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody Ah, was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. And then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. nako. We already saw that in history. So that is my proof. Pero by, Yes. based Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Ano revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Nako, ayan na. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. right now, Grabe yun. Grabe po yung bitaw ni VP Sara Duterte na meron daw talagang history ang mga Marcos na mag-assassinate o pumatay ng opposition. Di ba? Balik lang natin ang konti ang kasaysayan na si Benigno Aquino ang oposisyon na noong panahon ng mga ni Marcos Sr. At alam naman natin meron pang ang love story. Huwag tayong pumasok dyan sa love story, Banat Bay. Mamaya mapahamak ba tayo dyan sa love story na yan? Ganyan yan. Ang bira, oo. Anyway, ayun na nga po. Alam naman po natin nangyari doon. Marami, may mga pulahan, mga tanso, sinasabi nga nila, kesyo, hindi naman si, nagpapatay niyan Ang asawa din niya mismo pambirang buhay. Para daw maging presidente. Ayan na naman yung, yung Talano conspiracy. Hindi kasi, ayan ang dahilan ng mga tanso. Hindi wala kayong alam. Hindi nyo alam. Nagpamatay talaga kay Ninoy ay asawa niya para maging presidente. Walang ganong eksena. Kayo naman, masyado naman kayong makateorya-teorya nung time na yun Di ba? Ako, alam ko kung sino. Di ko po alam. Joke lang po yun, ha? Pero alam naman po natin, Alam naman po natin ang nangyari dito kay Ninoy. So yan sinasabi ni VP Sara Duterte. The difference is si Ninoy Aquino ay hindi po si VP Sara Duterte. In other words, she learned from the history na pag may nangyari sa akin, may yayari sa inyo. Ang tanong sino yun? Yun ang tanong dun hinahanap ngayon ng kapulisan yun. Ako sa tingin ko yan sa part na yan medyo hindi ako sure kung sino, kung particular na isang tao ba yun, 2 tao, 5 tao. Hindi ako sure dyan. Pero ang sinasabi lang ni VP Sara Duterte, pag may ginawa kayo sa akin, siguradong may mangyayari sa inyo. Yun ang sinasabi niya.
Ayan, tuloy. ng Department of Justice, ongoing na yung kanilang ginagawa na investigasyon. Okay. So, Sir, based dun sa naging statement yun. I have to cut that, sir, because I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. So, you've not read the subpoena, but just to confirm, you are gonna, when the subpoena is served and you've read it, you Yes. are gonna go to the NBI and you're gonna take the NBI. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So, Ulit-ulit na niya sinabi yan kanina pa, itong media na to, tatanga-tanga ata itong mga ibang media na paulit. Sinabi na nga hindi pa siya makakasagot sa issue ng NBI kasi hindi pa niya nababasa. Kanina niya pa sinasabi, simula pa lang niyang Ulit-ulit kayo na, ha? Kurutin ko yung mga singit niyo. I do not know. So we'll stop about the subpoena. No, let's stop talking about DOJ and subpoena, and let's allow me to read through it, and then think, and then write an answer, and then we'll talk. Let's go back to the text. Sabi ni Badoy, Sabi ni Badoy, meron daw kayong assassination attempt. There's assassination attempt against you before your birthday. Can you clarify? Had there been really assassination attempt before your birthday daw po ito, ma'am? I have not talked to Lorraine Badoy, no. So let me just talk to her and ask her, no, kung ano yung information niya. But we are actually preparing right now a list of proof that they are. Ano ba ito? The whole of government is going after one person, and that's me. But kung gusto nyo, basahin ko yung PSC, mas ano yon, mas merong, I discussed one threat. So, ito kasi yung kumakalat. Kumakalat na, actually nabasa ko rin to eh. Lagi akong tinatanong dito, pero kasi ako medyo pasensya na po ako yung tipo ng tao medyo matagal maniwala. Kahit ang nagsabi pa kakilala ko, kaibigan ko, kahit sino pa nagsabi, medyo ako dyan. Kahit ang nagsabi, kunwari mga banateros, kunwari mga kasamahan ko nagsabi, kini-question ko eh. Meron akong meron nagsabi, naku, ayoko na lang, naku, meron bumulong sa akin, sabi, abangan nyo, ha? On the way na ang mga, naku, sabi ko, totoo ba yan? Yun naman, nagsangay mo na naman ako yung chismis na yan. Saan ba galing yan? Hindi, totoo. Pinadala sa akin yung picture. Ganun kagad sagot. Di ako naniniwala dyan. Pakita nga nung picture. Nakita ko yung picture, abay, totoo nga. Ganun po ako kahit kasamahan ko. Kaya nung may mga nagtatanong sa akin tungkol dyan sa birthday assassination, before the birthday of BP Sara, may naganap daw na nagpagtangka ng kanyang buhay. Ako, wag nyo sa akin tanungin kasi hindi naman po ako naglabas ng news na yan. Tanungin nyo doon sa naglabas, ano ba ang prueba niya? Ano ba ang Sino ba nagkwento sa kanya? Wag sa akin po. Pasensya na. Ako, hindi ko masasagot yan kung totoo o hindi. The mere fact na wala akong alam, hindi ko pwedeng mag-imbento lang. Okay? So, tanungin nyo na lang. Hindi ko kay Badoy narinig to sa ibang vlogger. So, nakita ko sa pero sa akin, eto, sinasagot na ni BP Sara Duterte. More than that, ang pag-usapan natin, yung pagtanggal ng seguridad ko. Ayan, eto na, pumapasok na dito. Yung pagtanggal ng mga security niya. Yun ang ating pag-usapan. So, you wanna do that? You wanna do PSC? Okay, sige, let's do PSC. But maraming salamat sa pagbabantay ninyo kay Yusek Lopez and kay Gina Acosta. And pakiusap ko lang na bantayan ninyo siya kahit mag-shifting lang kayo, maiwan lang isa just to make sure na, kasi may takot din yung nasa taas na, actually ang takot ni Yusek Lopez lagi sa gabi. Oo, kasi tulog lahat ng tao, nagpapahinga lahat ng tao. Walang makakapalag. So, maraming salamat. Okay, PSC tayo. This is in response to the statement of the Presidential Security Command dated 25 November 2024. The Vice President Security and Protection Group
was created and became an armed forces of the Philippines wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense Order signed by former Secretary Delphine Lorenzana dated June 20, 2022 with a corresponding AFP table of personnel and equipment. This was a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. After I resigned from DepEd, nakita nyo na yung pattern. After I resigned from DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the Presidential Security Command. July 9, 2024, ang order ng DND. Therefore, the security of the Vice President is now under the control of the PSC and as a consequence is influenced by the decisions of the Office of the President. Presuming that the PSC is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? The silence. Ito, natural assumption ito natin lahat. The silence is proof that the inclusion of the VP SPG in the PSC is clearly to undermine my security and nothing else. So that's one threat. Bigyan ko kayo ng listahan ng madami with proof. So, yun yung sinasabi niyang pagtanggal, okay? Sa kanyang, yung ano ba yun? Basta, yung BPSG ba yun? BP something. So, tinanggal niya sa kanya, ang nilagay sa kanya, yung mismong nasa under ng pulis, ng presidente. And this time, ang inilagay naman sa kanya ay mismong mga tauhan ni Marbil. Mantakin mo, tauhan ni Marbil. At ito ang siste. Walang kasi delikado pag may papel eh. Nag-usap lang daw si Browner, yung AFP chief, at saka si Marbil na nagkwentuhan lang siguro. Hindi ko alam kung uminom ng kape yun at nagkwentuhan o umiinom ng alak habang nag-uusap. Hindi natin alam kung baka naman ng KKTV yun. Hindi ko alam. Pero gayon pa man, nagkwentuhan lang sila. Pare, palitan na natin yan. Alisin mo na yung mga tao mo dyan. Kasi ako na, sabi ni ano. Anyway, tinitira ka naman dyan. Siguro, malamang, ganun ang usapan. Tinitira ka naman dyan, di ba, Browner? So, tanggalin mo na mga tao mo. Ako nang bahala dyan. Ako na, wala. Ay, alam mo naman to si Marbil na addict are not addicts. Yung kanyang hindi naman nila gustong maging addict. Kailangan lang nila sa trabaho. Sakit sa bangs talaga ng gobyernong to. May isa tayo. No-comment! Ano ba naman yan? Talaga nga naman, oo. Ito, with proof. There's a DND order. Separating your security. Yes, no. So, I'm coming up with a list of threats, pero we'll take that up baka next week na. Kasi, tao lang po. Yes. Hindi kaya magsulat ng kayo, mga gagaling kayo, mabilis kayo magsulat. Ako, kailangan ko... Are you saying that there's a threat for you to get killed by that? Grabe yun. Alam mo bakit minsan... Ewan ko mga kababayan na. Pero minsan nakakairita yung mga tanong ng media, no? Pangtanga. Are you saying there's a threat? Walang threat. Kasasabi ko lang paulit-ulit. Walang threat. Kasasabi lang eh. Ito na nga yung isang threat. Ito pa yung pangalawa. Kasasabi mo, are you saying na may threat? Pangina, ang tanga mo, Brad.
Sorry. Sorry naman. Sorry. Nakakairita lang kasi yung tanong. Well, that is a possibility. You see what they're doing right now? That is an example. They are undermining my security. That is just from the PSC. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba? Do you intend to hire? Yung nagsabi sa'yo ng dalawang tao, anong klaseng threat naman yung sinabi sa'yo, yung binarg sa'yo? Hindi ko, mahirap kasi mag-browse ngayon. Hindi ko maalala yung words na ginamit. Oo. Ma'am, with this, I don't trust my memory. Pero in what manner ba? Assassination plot ba yun? Paano ba yun? Hindi, iba yung words na no assassination plot. But the general message is threat to life. Yes. Ingat lang, you said something like that. Ma'am. Oo, huwag nyo lang muna i-quote ha, kasi hindi ko maalala. I don't trust my memory right now, so I need to review the notes so that I give you a verbatim record of what was said by the two individuals. Ma'am, with this, do you also intend to double your security also like the PSC? That's like what they're doing now to the first cabinet of president. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC, and hindi ko Ito no. Si ate naman, no. Ayoko na. Kasasabi na nga lang niya eh. Ang PSC, minamanmanan siya kasi tao nga ng presidente. Tapos sasabihin niya, Sir, are you not going to double your security? Idodouble mo yung security mo, alam mo nga binabantayan ka nun, yun na nga ang dahilan, kaya feeling mo may threat eh. Tapos gusto mo pang idoble. Ano nga namang klaseng tanong yan? Nakakairita naman kayo.